And even now, nag-worship kami sa imo nga adlaw, sa imo nga lugar, kadamo Ginoo sa mga ginagamit sang panulay nga magsabla Ginoo sang focus namon sa pag-worship. Yet Lord, yari ang amon tagipusoon, dugay na ni namon ginahatag sa imo, amon kabuhi, kabay pa ang amon nga pagsimba mabato nimo sining adlaw. Kag akon nga pangamuyo, mabuksan mo gid amon hunahuna kag mga tagipusoon sa pagbaton sang blessing sa imo nga pulong. Lord, patawara kami sa mga madamo namon nga sala, mga shortcomings namon sa imo. Kag mangin takos kami Ginoo sa pag-fellowship sa imo kag sa pagtuon sa imo balaan nga pulong. Ining amon pangamuyo, in Jesus name, amen. Ang title sa aton nga mensahe subong adlaw, Overcome like the Overcomer. Kung paano kita bala magdaog kaangay sang overcomer nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. So kung natandaan niyo sa nagligad, part 1 kita, subong part 2 ini sang aton nga series about Season of Hope. Paano bala mag-overcome ang aton nga Ginoo sa mga sari-sari nga mga obstacles and hardships nga inagyan niya? I'm sure kamo may mga hardships nga ginatubang subong. Sa sini nga row, I don't know kung anong ginaagyan yung kabudlayan. Sa sini nga row, I don't know kung ano man ang inyong nabugatan niya subong. And I'm sure sari-sari kita, ako may ara man. And tanan kita may ara sa mga kabugatan, kag kinanglan naton madaog ina, kayang aton nga Ginoo gindaog yan na ina. So sundon ta siya kung ano ang mga pamaagi sang Ginoo naton nga nadaog ang hardships sini nga kalibutan. Number 1, overcome with courage. Kinahanglan kita nga mga anak sang Dios, kung gusto naton magdaog, may ara kita dapat sing kaisog, able to take risk. Kag sarang man kita magbaton sang risgo. Kaya hindi matapwede ka daog, ka overcome, kung hindi kita mag-take sang risk. May risgo ginaya ang tanan naton nga ginahimo. Lantahon pang aton nga text in John 16 verse number 32. Behold, the hour cometh, yea, is now come. Sila nga nag-abot na. Nag-abot na ang oras nga kamo magalinapta. Every man to his own. Because amuni nga tion, dakpo na si Jesus Christ. And kinahamba ni Jesus, kung dakpo nako, kung ismite na ang shepherd, kamo, mapinalagyo kamo. And shall leave me alone. Sila nga, bayaan niyo ko. And yet, I am not alone because the Father is with me. Now, ari diri ang sikrito nga maisog ang aton nga Ginoo. Ang isa ka taho, maisog ina siya because may ara na siya sang rason. Ang iyang rason nga number 1, bangod kay may ginasaligan siya. Di ba sang gamay naton kung may away-away, kung nahadlok kita sa aton nga kontra, mambalta, isog ka lang kay may ginasaligan ka. Siyempre, alang-alang ka maisog na wala ka sa may ginasaligan. Amo man ang aton nga Ginoo. Kay ginatudlo iya ini sa aton nga para maging maisog kita, dapat may ginasaligan kita. Ang iya ginasaligan, ang iya amay nga langit nun. So, ikaw bala, ano imo ginasaligan sa kabuhi? Masubo sa aton kung nagasalig kita sa hindi masaligan. Kaya hindi ginaya makapaisog sa aton. Lantawa bala si David in 1 Samuel chapter 17. Gamay-gamay siya, pero iya kontra higante. Si King Saul, nga among pinaka-isog sa ila, among hari, hindi magbato sa sining higante.
Pero kibot sila, ang ini nga bata, gulpi lang nagsiling, nga siya maaway sa sining higante, nga ginakurugan sang tanan. Sa malipot nga istorya, si David nagkadto digto sa tubangan sang higante, nga si Goliath. Siling ni Goliath siya in verse number 43, Am I a dog? Ano ko ido? Suyaan sa ni Goliath, that thou comest to me with staves? Ano na armas mo? Lipak? Ano ko ido? Suyaan niya si David. Pero si David nagsabat, verse 45, Thou comest to me with a sword, with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Nantawan niyo bala ang balatyago ni David? Wala saya may ginakahadlukan. Fearless ang ini nga bata. Ano iyang rason? Kay nag-atubang siya sa sining nga higante sa ngalan sang iya nga Ginoo, nga ginapakahuyan sining nga higante. Now, manami dire nga lesson ang makuha ta kay David. Kay ginatudloan niya ta kung paano kita maging maisog sa pag-atubang sang mga obstacle sa kabuhi. Sa pag-atubang sa mga hardships naton sa kabuhi. Kinanglan gina naton tubangon, hindi pwede nga dalaganan naton. Kay pila ka adlaw tubangon man nagyapon naton, kag kung dalaganan naton hindi ta gina ma-overcome. Si David amuni ang iya sekreto, may ginasaligan siya. May ginasaligan siya. So dapat sa aton may ginasaligan man kita. Wala sang iban, amo ang aton nga Ginoo. Mangin klaro na bala sa iban nga taho, nga ina nga taho, ina nga individual nga nagasimba, isog na siya, wala na siya gaatras sa problema, bangod kay ang ginasaligan niya, amo ang Dios nga gamhanan sa tanan. Nadumduman ko, year 2018, we started just 6 to 7 families. Ang iban wala na, ang iban ara man gyapon. Grabe nga pangduha-duha, grabe nga kahadlok because damo kagrabe nga mga panghikay, tanan nga panghikay ginhambal. And sad to say, inang mga panghikay halin pa sa mga kauturan naton. Mga panghikay nga untatahan nyo na inyong ministry, piso pa kamo sa ministry, hindi kamo kabalo. May mga nagambal nga, ang inyo na nga, church, ginatawag na nga parokya ni Edgar. Ay, Sir Edgar, ginalango-lango nila, ilabutaw. Parokya ni Edgar ko, no? May nagambal man nga, ang inyo church, dead stone. Aba, dead stone? Mayroon man nag-question, di na nagkuha inyo pastor sang authority. Sinong iyang authority sina? So kung paminsaron mo lang tanan nga mga panghikay, mga threat sa mga tao, hindi ka gid ka overcome. Pero kung tulukon tang aton nga Dios, kaangay sang ginsaligan ni David, buligan kita sang aton nga Ginoo. Kay baskog na iya ang aton nga backer. Cornerstone is not about organization or about church building. Cornerstone is about Jesus Christ. And this is the church of Jesus Christ. Siling ni Jesus, and the gates of hell cannot prevail against it. Bisan ang ganhaan sang impyerno, mga demonyo, hindi niya makapugong sang simbahan sang Dios. Kung iya ini sang Dios, magapadayon iniya kag magapangdaog pagid sang madamo. Maga-overcome ini.
Now, i-question ko ni sa inyo, what is the reason for our fear of facing challenges in life? Ano bala ang rason nga nagakahadlok kita sa pag-atubang sa mga pagtilaw sa aton nga kabuhi? Isa ka rason nga agakahadlok kita kay balaan ta kun kaisa nga hindi masaligan ang ginasaligan ta. Amoy nang isa ka rason. Gasalig kita sa isa ka bagay or persona nga hindi masaligan. Amo na nga nakulbaan kita. Din bala kita nagasalig kun kaisa. Sa aton kaugalingon, ang aton kaugalingon hindi ni masaligan. Kwarta, ang kwarta hindi ni masaligan. Din kita nagasalig sa aton pamilya, ay hindi pa gina sila masaligan. Pangilala? No. Si David, naghambal sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ambalya, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang ginasaligan niya ni David, amo ang Ginoo. Sila nga bisan butangan mo pako sang lamesa, kag pakaunon sa tubangan sang akon nga mga kontra, hindi ko magkahadlok. Upod ko ang akon nga Ginoo. Jeremiah 17 verse 5, "Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord." Amo ning delikado mga utod ko. Kung magsalig kita sa isignaton kapariho nga taho. Kay kung dira na gani nagsaylo ang aton nga salig, sigurado gid ang aton tagipusoon nagpalayo na sa aton nga Ginoo. Dapat sa Ginoo gid ang aton nga pagsalig. Lamentations 3:24, "The Lord is my portion, saith my soul." Ang word nga portion, ang iabot sa lingon, inheritance. Palanublion. Kung kaisa, ang aton nga palanublion, ginasalig ta sa nanay ta, sa tatay ta, o kung sa mga utod naton. Kung hindi kita gani mapartihan, hala mag-ilinaway kita. Di ba? Siling yan ni Jeremiah, ang Ginoo among akon inheritance. Therefore, will I hope in Him. Sa iya ako magalaom, kay siya ang akon palanublion. Siling ni Jesus in Revelation 1:17, "Fear not, I am the first and the last." Ang nagahatag sa aton kung kay isa kahadlok, bangod kay wala kita kabalo kung anong punta sang aton nga kabuhi. Ang Ginoo nagsiling, hindi ka magkahadlok kung ano matabo sa imo sa future. Ako ang sa nagliligad, ako man ang yara sa punta. Kabalo ko sang punta sang inyo kabuhi. Kita na sang Dios. Therefore, sa iya kita magasalig kita sa iya nga may arasang kaisog para maka-overcome kita. Ikaduha, overcome with cheerfulness. Sa nagligad na tunaan naton, nga ang nagalaom dapat may kalipay gid. Kung gusto naton magdaog, amo ni dapat ang gamito naton. Magadaog kita, nga gamito naton ang pamatasan nga malipayon. Cheerfulness. Positive, respond positively. Ang aton bala batasan, ang aton bala pag-respond sa bagay nga problema, dapat positive. Hindi nga kung mag-abot ang problema,
Maugtas kita dayon. Uy, na-disgrasya siya. Uy, ano ng problema naman. Uy, mabalaydan. Uy, ano ng problema. Wala tayo bala siyang paglaom. Na pilasan siya mo ni, ay, problema naman. Tanan na lang, nga hitabo sa aton pagkabuhi, do gaugtas kita. So, dapat malipayon kita, dapat nag-respond kita positively. Kita na iya dapat ang nagahimo sila nga mga anak sang Dios. John 16:33. These things, sila ni Jesus, ining mga butang, ginahambal ko na sa inyo para may kalinong kamo. But silingon ni Jesus, ginapauna ko na sa inyo para subong may kalinong kamo, para makapreparar kamo sining kalibutan nga may ara sang kangitngitan, tribulation. Ang Ginoo naton wala nagatago-tago sang sikreto. Sila nga maagi kamo sa tribulation. Pero piparar kamo. Para maamat-amat yun na sanay ang inyo kaugalingon kag may kalinong kamo bisan may maabot nga tribulation. And then sila nga, be of good cheer. Be of good cheer. So how do we respond sa mga maabot nga problema, sa mga mabudlay nga sitwasyon? Sila ni Jesus, be of good cheer. Magkalipay ka mo, hindi ka mo magsala-sala. Hindi ta mawadaan sang paglaom nga daw wala kita sang Dios. Sobra pa problema ta kay Daniel. Kilala niyo si Daniel? In Daniel chapter 6, ang upod ni Daniel nga mga politiko nahisa sa iya. So ang ginhimo nila, ginsaskuhan nila si Daniel, naghimo sila sang decree na hindi pwede ka pangamuyo sa sini nga mga tinion. Kagin papirmahan sa hari. Ang bisan sino nga mga muyo, ihaboy sa lungib sang leon. Tibalaan nila nga si Daniel, amo na niya ang daily routine ni Daniel, ang mga muyo sa Dios. So, nung natabo? Verse number 10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, sa naibaluan na ni Daniel, nga ang decree nga to, ginpirmahan na sang hari, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, kag naglukso sa, kag nagpanginmatay. Amo na ginimo ya? Kung sa aton bala, maabtan kita sang grabe nga problema, grabe na diyon bakho ta. Inablang do wala na gitaya sang paglaom. Si Daniel kabuhi ang nakataya. Sang nabalaan niya nga ginpirmahan sang hari, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before God as he did aforetime. Ini balang as he did aforetime, ginahimo yan na nisang una, kag sang nabalaan niya nga bawal na himuon, ginhimo iya pagid sa gihapon. Ginbuksan niya paganhi iya bintana, kag iya nga pertahan para makita pagid sa. You see, kung paano si Daniel mag-respond sa problema. Dapat amuman kita sina. Dapat lantawon naton ang positive side nga nag-abot ining kabudlayan sa aton nga kabuhi. Maybe opportunity ina nga mag-istorya sa Dios. So si Daniel, dali-dali, pangamuyo, 3 times a day, and may oportunidad siya nga magpautwas sa iya nga best friend, nga mo ang Dios. Nag-respond siya positively. Sa malipot nga istorya, nakit-an siya nga nagapangamuyo, ginhaboy siya sa lungib sang leon.
Paghaboy digto sa iya, ang hari nga migo yaman, ginakonsensya. Sino ba, wagig ko sang may mahimo, kay ako man to daan nagpirma. Wala siya katulog, bilog nga gabi. Pagkaaga, temprano pa, dali-dali iya, ginkatuan si Daniel sa may lion's den, kagin pamangkot, ginlantaw kung buhi pa siya. Siling ni Daniel, mahal na hari, buhi pa ko. Lipay-lipay ang hari. Nga buhi pa si Daniel, bisan upod sila sa lion's den. Verse 23, Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should not take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him. Wala siya ginkagat. Wala siya ginlamon sa mga leon. Bisan ato dito siya. Ano yan ang rason? Because he believed in his God. Kung nagatuo kita sa Diyos, nagasala-sala kita? Kung nagatuo kita sa Diyos, nagawaras kita, pangasubo kita? Ano yan to ginimo? Pwede man to si Daniel magpakitlooy sa iyang amigo nga hari. Boss, Meg, hari, abi, arbor na lang akon kabuhi. Wala, gid saya, nag-ayo. Because he believed in his God. So he maintained a positive response. Kag dira sang Dios nakita nga tudtuod gid man ng iyang pagtuo. So how do we respond sa mabudlay nga sitwasyon nga nagaabot sa aton kabuhi? Iban sa aton basulo ng iban nga taho. Kay si amuni bimo, kun wala yagin amuni, wala man nag-amuni. Titani wala kami nag-amuni. Hindi. Tanan kita ya, pila ka adlaw manabat sa aton nga righteous judge. Whether ginhimuan kita malain sang iban nga taho, kita man niya manabat sang aton nga ginahimo sa aton nga kabuhi. Dapat ya, kay kita nagakontrol sa aton kabuhi, we should maintain a positive response. Be of good cheer. In everything, give thanks, for this is the will of God. So, what is your response to being confronted a bad day? Kung ikaw abi abtan sang di malas nga adlaw, amo na ang balon tabi. Ina balang pagbugtaw mo baw problema dayon hasta na magpamahaw ikaw, hasta sa ugto, hasta maghapon, hasta magabi. Do puraw na lang di malas. Paano ikaw mag-respond sina nga bagay? Nagakadlaw ko kay isang last Sunday Christmas party. Ari di bata ni Brother Alvin. Ara subong. At si Brother Alvin. Nagbuksan na isang regalo. Pagbukas siya sa iya regalo, siguro nag-expect siya nga toys. Pagbukas siya, pagkaon, inlampos siya dayon. Kag nagwawaw. Tiway kita kinalain sa mga bata. Si Jam-Jam, libot-libot sa bangko, pag off sang sound, nagpungko sila, way siya maginapungkuan, ano ginimo ya? Ginampak ya si Glaisa kag nag-walk out. Kadlaw kita, pero kita mo mana, di ba? Kung hindi tao yun, ang sitwasyon nga magabot sa aton kabuhi, dayon ta walk out. Walk out tantang Ginoo, dayon ta sunggod. Hindi ta magsimba, hindi ta magtutom, hindi ta mag-serve sa Ginoo. Ti bata gidyato niya nga batasan. We should maintain a positive response. Ari example ko sa inyo, may sound kita ma'am, no? Ini nga taho, isa ka Muay Thai nga warrior. Ang iyang ngalan si Rod Tang. Jit Muangon. Nantawa siya bala?
Kita nyo? Igo na tsuraya, pero sila, sige pa. Oh. Kita niyo ang iyaginay mo? Igo na sa tsura, igo na sa salawas. Sige pa, sige pa. Yung tuod, sakit na siya. Kaisa ini ka teknik nga kung nag-aaway ikaw, kag maigo ka, kag ipakita mo sa kontra mo nga positive gyapon. Ang imo nga response, galingin na ulo sang gabalbal sa imo. Ito hindi ni sa madutlan ni sa amo niyaw. Amo man ta na dapat tani nga kung may problema nabudlayan kita, sige lang, be of good cheer. Kay ti nagahatag ina sa aton sang kabaskog. Iklaw ay bala nga kung may problema kita, hala sagi kita nga do wala kita sang paglaom sa kabuhi. Di bala? May Ginoo kita ya sa aton kabuhi, may mabulig sa aton. Psalm 118 verse 24. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Wala sa aton nga mga Kristohanon, bad day, di malas nga adlaw, tanan nga adlaw sang Dios. Kag siling ni David, ginhimo ini nga adlaw sang Dios. We will rejoice and be glad in it. Piliton ta nga magkalipay kita. Kag magsinadya sa sininga adlaw. Now, basi mambal kita, si David abi hari, si David abi mayo iya sitwasyon. Sang ginambal yan amo ining time nga ginalagas ni King Saul para patyon. Verse 25, lantawan niya blas, save now, I beseech thee, O Lord. O Lord, I beseech thee. Send now prosperity. Amo man ini nga time nga si David nagapalagyo kag nagakinahanglan gid sang grabe nga bulig sang Dios. Pero ginapilit niya iyang heart, this is the day that the Lord hath made. We will rejoice. Piliton ta nga magkalipay sa sininga adlaw. Tiyan mo man sa aton, dapat mangin malipayon kita, bisan nabudlayan kita. Romans 12 verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, nagakalipay kita samtang naghulat, mangin mapinasinsyahon kita sa mga kangitngitan, and continuing instant in prayer. Nagapangamuyo kita sang sige-sige. Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Liwat-liwat ini. I-remind ta aton kaugalingon nga adlaw-adlaw magkalipay kita. Magkalipay kita sa Ginoo. Verse 5, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Siling niya, kay ikaw, nga ginaabtan sang problema, ginatulok ikaw sa mga tao. Kagang imo pagkakalmado, dapat mahibalo mo na sa tao. Bisan grabe nga problema, bisan grabe nga pagtilaw, mambala mga tao, baw ka malipayon sa iya, gyapo no? Do sa wala lang sa iya. Anong ara sa iya? Because ang Ginoo malapit sa aton. Amo ni nga mensahe dapat ipabaluta.
sa hindi mga tumuloo. The Lord is at hand. Lapit ang Dios sa aton nga ginabuligan niya kita dayon. He is the very present help in time of trouble. Amo man ni si Jesus. Imagine na bala, halin to sa pagbakol, pakadto sa paghakwat sang cross, pakadto sa paglansang saya. Siling sang Hebrews, verse 2, chapter 12, verse 2, lantawan niyo si Jesus, ang ginsuguran, kag ang katapusan sang aton nga pagtuo. He is the best example. Nga man, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame. Ginpadayon niya, nagdaog siya sa bisan perti ka grabe nga kabudlay. Because may ara sa kalipay nga ginatulok sa unhan. Mapungko saya sa tuo sang trono sang Dios nga Amay. So we should follow Jesus. Be cheerful. Be of good cheer sa pag-overcome some problems sa kabuhi. And number 3, overcome with Christ. Overcome with Christ. Ano gani ang meaning sang Christ? Christ means the anointed one, the chosen one, the only one. So, kinahanglan naton magpalapit sa the only one nga nagdaog, nga overcome with Christ, because bisan ano naton kabuot, bisan ano naton kamaayo batasan kag relihiyoso, kung abtan kita kag sulayon kita sang aton nga mga weakness, tumbalay kita dayon. Di bala? Bisan ano pa naton kadugay sa ministry, bisan ano pa naton kasagad magwali or kaalam sa Bible, kung atakihon kita sang aton nga weakness, sang aton nga sala, tumbalay kita dayon. That's why we need Christ sa pag-overcome. Kay si Kristo, siya lang ini ang nagdaog. Siya ining nagdaog sang sala, siya ining nagdaog sang kamatayon, siya ining nagdaog kay Satanas. John 16:33. Siling niya, be of good cheer, I have overcome the world. Nadaog ko na ang kalibutan. So lantawan niyo kung paano siya nagdaog. Si Adan, nahulog sa sala bangod sa pagkaon. Ginhimo inin ni Satanas kay Jesus, wala siya nagdaog. Ang mga tao, mapatay. Pero si Jesus, napatay, pero nabanhaw. Gindaog ang kamatayon. Ang mga tao, tumbalay kay Satanas. Pero si Jesus, siya lang ang makalasak sang ulo, sang manog, nga mo si Satanas. So that's why, maupod kita kay Jesus. Hindi pwede nga si Jesus lang to padaogon ta. Hindi. Siya, kag kita, updanay kita, upod sa iya, sa pagdaog. Siling diri sa 1 Corinthians 15, verse 56, the sting of death is sin. Ang dalit sang kamatayon, amo ang sala. And the strength of sin is the law. Ang kusog sang sala, amo ang kasuguan. That is why ang kasuguan, sige-sige na. Kaya sige-sige man isip sang aton sala. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. May kadalagaan kita kung may ara kita Lord Jesus Christ. Now, nantawan niyo lang sitwasyon ni Jesus, bisan ara na siya sa mambal naton nga kapirdihan sang iya nga kabuhi. Sa cross. Wala na siya sang may mo eh. Hindi na siya kahulag. Piusiling niya, it is finished.
Nagdaog ko. Tapos na ang away. Gintapos ko na ang akon nga misyon. It is finished. That's why ang kaluwasan nangin libre. God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sila nga sa verse 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Ang wala nagtuo, kondinado na nga daan, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Nga ang tawo, makadto siya sa impyerno, ari ang rason, bangod kay wala siya nagtuo sa ngalan sing anak sang Dios. Ano iyang ngalan? Lord Jesus Christ. Kapilatan ni ginasulit, Jesus, God my Savior. Christ, the only one. Lord means Master. Ang pamangkot, will you accept Him or will you reject Him? Batunon mo sa o konsikwayon mo sa? Kay konsikwayon mo sa, wala kagid padaog sining nga kalibutan. Kung batunon mo naman sa, aring benepisyo. 1 John 4:4, Ye are of God little children, and have overcome them. Kung iya ikaw ni Kristo, kung iya ikaw sang Dios, madaog mo sila. Nga, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ara ng Ginoo sa imo, mas dako siya compare sa aton ginatubang nga mga kabudlayan. Si Jesus nagsiling in John 14:12, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Kung nadaog ya ang kalibutan, siling niya, madaog niyo man ina. Kag siling niya, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Ang ginhimo ko, ang gindaog ko, mas sobrahan niyo pagid. Kay malakat na kuya sa akon amay. So you see, kung nagdaog ang Ginoo, kita nga mga nagtuo sa iya, kag nagsunod sang iya nga mga pamaagi, madaog man kaangay sa iya. Overcome like the overcomer. Number 1, overcome with courage. Magadaog kita nga may arasing kaisog. Remember, may ginasaligan ikaw, nga anangin maisog ikaw. Ikaduha, overcome with cheerfulness. So, respond positively kung anuman ginatubang mo subong. And number 3, overcome with Christ. Dapat upod ikaw kay Kristo, duha kamo magadaog sang imo nga problema. Upod ikaw sa the only one nga nakadaog sa kalibutan. Maklose kita sa sini nga mensahe. When life changes to be harder, kung ang kabuhi gani naton magbaylo kag magbudlay ang aton sitwasyon. Change yourself to be with the Master. Upod ikaw sa imo agalon. Buligan niya kana sa pag-overcome sa imo kabudlayan. Mga muyo kita sa sining nga tion. Amay namon nga langit nun, sa sining nga adlaw, gina-surrender namon ang amon nga kabuhi sa imo. Because kun kami lang, wala gid kami Ginoo sa ikasarang magdaog sang sari-sari Ginoo, sari-sari nga kabudlayan
sa amon nga kabuhi. Gani Lord, buligi kami sa siningation kung paano namon i-handle ang mga situation nga hindi namon Ginoo kabisado. Ang amon nga tagipusoon, amon pangunahuna, kung kaisa, wala nagasanto sa imong nga pulong. Wala nagapahuway. Kay wala kami nagasalig sa matudtuod nga persona nga dapat namon saligan. Amo si Jesus Christ nga amon Ginoo. And Lord, hindi ko man nabalaan ang mga problema sa mga kauturan nga yari subong. Pero ikaw gid ang Dios nga nakaibalo sang sari-sari namon Ginoo nga sitwasyon. We pray, pabakudon mo kami. Tagaan mo kami sang kaisog. Tagaan mo kami sang pamatasan nga malipayon pirmi. Mapakita namon sa palibot namon nga may tudtuod kami nga Dios. Ginoo nga nagabulig sa amon nga mga problema. And Lord, kabay pa nga sa amon pag-atubang sa mga hardships, upod ka gid namon. Hindi ka namon pagbayaan. Hindi kami mag-una sa imo. Hindi man kami Ginoo magpaulihi. Kundi kami magasunod kung ano ang imo nga signal. Kami magasunod sa imo nga gusto. While nagapray kita, padayon sa pagduko sang ulo, piyong sa mga mata, maghatag ko sang gamay nga imbitasyon diri, subong. Kung may ari pa diri subong nga wala nakahibalo sang iya kahimtangan spiritual sa aton nga Dios. Pananglit nga ikaw mag-atubang sa Dios. Ayhan pasudlo niya bala ikaw sa iya panimalay. Kung wala ikaw kabalo, siling sang pulong sang Dios, ang tanan nakasala, kag nangin kabos ay maya niya. Kinahanglan nimo makaangkon sang personal nga relasyon sa iya. Kag para makaangkon sang personal nga relasyon, kinanglan mo siya batunon bilang imo nga manluluwas sa sining nga adlaw. Willing bala ikaw magabaton kag maghuman sang relasyon sa iya sa subong nga adlaw. Ginabaton mo bala siya nga imo manluluwas, Ginoo kag Kristo sa imong kabuhi. May ari bala magabaton sa iya, palihog bayaw sang kamot. Kung nakabaton ka na, hindi na magbayaw liwat, sa wala pa yan nakabaton sa Ginoo. Himuon mo siya nga Ginoo, manluluwas, kag Dios ang imong nga kabuhi. I hope nga tanan kita diri subong nakabaton sa iya. Lord, we thank you sang sining nga service. Kabay na baton mo ini Ginoo nga amon nga pag-alagad sa imo kag paghimaya sa imo nga ngalan. Please bless us sa amon pagbinulagay. In Jesus' name, amen.